Alias POV. Hanggang sa muli ako nakatanggap na mensahe sa lalaking dumukot kay Thomas. Hindi ko siya tauhan. Alam kong tauhan siya ni Ate Rebecca. Nanginginig man ang daliri ko na tawagan ng numerong yun. Pero bumungad sa akin ng isang boses ng lalaki na akala mo naman kilala ko talaga. Madam Talia, nakuha niyo na bang pera? Saan natin iiwan ng bata? Napangisi ako. Tinatanong ako ng lalaki na para bang pinagplanuhan namin itong gawin. Pero ang boses niya parang minsan ko nang narinig. Huwag kang magsinungaling. Tauhan ka ni Ate Rebecca. Diretsa kong tugon sa kanya. Ang linyahan niyang yun kanina ay nagbabaka sakali na baka tumawag nga ako sa harapan ni Vladimir at yun ang kanyang saktong sasabihin. Madam Talia naman, ano po bang tanong niyong yan? Yang Rebecca na yan ang mami ng batang ito, hindi ba? Labis kayong naiinis sa kanya at kinampihan na kita kasi ang bitiw mo na masyado madam sa kapatid mo. Kamusta? Napag-usapan niyo na ba tungkol sa ransom? Dalian mo na ma'am, kunin mo ng pera. Medyo kasi naiinis na ako sa batang ito. Baka mapatay ko pa ito. Ikaw din ma'am, tinutulungan lang kitang makabawi sa kanila. Sa binitawang salita ng lalaki, lalo nang papatayin niya si Thomas. Biglang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Tumigil ka. Nasaan ka? Pupunta ako. Madam naman, alam mo kung nasaan ako. Itatanong mo pa ba talaga sa akin? But no worries, madam. Alam ko naman na mababawasan ang makukuha kong bayad sa inyo kapag sinaktan kong batang ito. Kaya pumunta na kayo dito. Maghihintay ako, madam. At tuluyan ang ibinaba ng lalaki ang tawag. Gusto ko magmura pero para saan? Hindi ko alam ang pinagsasabi ng lalaking yun. Nasaan sila? Tatawag na sana ko ulit nang tumunog ulit ang phone ko. Numero ng lalaking dumukot kay Thomas. Yun, mag-isa ka pa nakausap ko. Akala ko kasi may nakikinig sa atin kanina. Ngayon, sasabihin ko na sa iyong lokasyon at siguraduhin mo lang, Miss Talia, na mag-isa kang pupunta rito. Saan? Palaban talaga? Malayong malayo kay Rebecca. Saka tumawa ito. Sabihin mo na sa akin kung nasaan. Shh! Relax! Gusto ko munang marinig na mag-isa kang pupunta rito. Ano, deal? Sige, mag-isa akong pupunta. Magkano kailangan mo? Na, presensya mo lang ang nais ko, Ma'am Talia. Muli nitong ibinaba ang tawag at natanggap kong mensahe na ang nilalaman ay yung saktong address. May kung ano sa akin na baliin ang pinag-usapan namin na lalaki. Ngunit inaalala kong kaligtasan dito ni Thomas. Sa kaunting oras na nakasama kong bata, napakagaan na pakiramdam ko sa kanya. Ayoko itong malagay sa alanganin at hindi ko may tatago ang pag-aalala kong nararamdaman para dito. Hindi na ako nakapagpalit pa ng damit. Pumara ng taxi at binigay ko rito ang address. Sa lumang kapilya ang address na ito. Medyo malayo na ito, ma'am. Anong sadya niyo roon? Balita ko kasi haunted na masyadong lugar na yon. Ayos lang po, Manong. Kailangan ko po kasing pumunta dyan. Kahit magkano po, magbabayad ako basta hatirin niyo ako sa address na yan. Walang nagawa si Manong kung hindi ihatid nga ako sa lugar. Halos kalahating oras din yung biyahe at pagdating namin sa lugar, magtatakip silim na. Maraming salamat po, Manong. Bigay ko sa kanya ng bayad ko na alam kong sobra-sobra yun. Hindi na kasi ako nagtanong kung magkanong babayaran ko. Mag-iingat po kayo, Manong. Mag-iingat ka din, miss. Nag-aalala man ang mukha ng matandang driver ngunit wala itong magagawa. Umalis na ang taxi at nakita ko nga sa hindi naman kalayuan ang lumang kapilya. Medyo masukal na at kailangan ko pang maglakad. Tinatawagan ko ang lalaki pero hindi niya sinasagot. Umihip ang malamig na hangin dahil natuyo ang basa kong damit sa aking katawan, nanuot ang matinding lamig. Nanginig ang aking katawan at parang gusto ko nang sumuko. Ngunit para sa isang batang inosente kagaya ni Thomas, na halos hindi ko maabot ang isipan ni Ate Rebecca kung bakit idinami pa niya ang bata sa gulo. Tiniis ko ang lamig habang sinusundan ang daan na tanging gawa sa graba. Hanggang sa narating ko ang bungad ng kapilya. Nagkamali ako sa inapakan ko, kaya bigla akong nadulas at nagkamali sa balanse kaya nadapa. Dahil sa matulis na texture ng batong nadaganan ng palad ko, parang hiniwan ng kutsilyo ang balat ko. Mahapdi, napakahapdi. Pinilit ko makatayo, taliwas sa mahapdi kong sugat na natamo. Dahil ang sugat na ito hindi maikukumpara sa pinagdadaanan ko ngayon. Dahil lang sa pagmamahal ko kay Vladimir, kinaladkad kong aking sarili papunta sa pinto at sinubukan kong buksan ito, ngunit nakalak. Kakatok na sana ako nang biglang bumukas ang pinto
At ang bumungad sa akin, isang mukha ng lalaking hindi ko ikakiilang tauhan ni Ate Rebecca. Si Romulo. Ngumisi ito sa akin. Demonyong ngisi. Sa totoo lang parang bagay na bagay si Ate Rebecca at ang demonyong ito na nasa harapan ko. Long time no see, Talia. Sa siniswerte ka nga naman, hindi nga ako nagkakamali na kagagawan ito ni Ate Rebecca. Sarili niyang anak, ilalagay niya sa alanganin? Shh! Pasok, pumasok ka na muna. Hindi, akin ang bata. Naman Talia, bakit ka nagmamadaling makita yung bata? Halos sa 3 taong hindi tayo nagkita, ang tagal noon ano? Ngayon nandito ka na at magkasama na tayo. Magsaya naman tayong dalawa. Let's celebrate it, baby. Sabay hablot ni Romulo ng kamay ko. Hindi ko ito napigilan, hinila ako nito papasok at sinandal ako sa may dingding. Nagpupumiglas ako, ramdam na ramdam kong paghina na aking katawan. Walang kwentang pagtulak ko sa kanya, hanggang sa nahuli nito ang 2 kong kamay. Bitawan mo ako! Tinumban niya ako sa nakahandang sofa at dinaganan ako nito. Lakasan niyang pinunit ang damit ko. Bitawan mo ako! Tulong! Bitaw! Mahina ko na isambit ang kompletong salita dahil ang sumalubong sa pisngi ko ang malakas na sampal ni Romulo. Napakawalang hiyaan niya. Bakit ka naman sumisigaw, baby? Hindi naman itong unang beses na ginawa natin to ah. Bakit nagpapanggap ka na ayaw mo? Inosente lang? Gusto ng roleplay muna? Pilitan ba, baby, ang gusto mo? Saka ginagawa mo naman ito, diba? Basta sa huling gusto mong bayaran ka ng malaki. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Sa sinabi niya, malakas ko itong itinulak. Yun ang bukod tanging lakas ko atang natitira. Nagwagi naman ako at luha ng aking mga mata na dinuro ang pagmumukha ng lalaking ito. Isang kayabangan na may nangyari sa amin. Lintik lang, lahat ng sinabi mo kalokohan lahat. Ni minsan hindi ko sinambang pera. Lalong-lalo na yung katawan ko ang kapalit. Tumigil ka, walang nangyari sa atin. Bakit may sinasabi na parang sinisiraan mo ko? Oops, sinisiraan? Naluloka ka na ata, Talia. Tayo magkakampi dito. Sinisira mong kapatid mong si Rebecca para tuluyan siyang talikuran ni Vladimir, hindi ba? Pagdating sa paninira sa kanya, ikaw ang nangunguna. Sinusuportahan kita. Ano? Ano itong pinagsasabi niya? Parang baliktad ata. Ako si Talia. Ako yung sinisira nila ni Rebecca. Natawa bigla si Romulo dahil gulat na gulat nga ako sa inilalabas ng bibig niya. Talia, hindi ko inaasahan na ganito ka pa rin kasama pagkatapos mong manahimik sa loob ng 3 taon. Nang magkaroon ka ng lakas at ipagpatuloy ang pagsira ng mundo ng kapatid mo. Tinawagan mo ko kaagad. Sumang-ayon ako sa maganda mong plano na dukutin ng anak ni Rebecca. Malaki ang ransom at natitiyak mong masisiraan ng bait yung si Rebecca kapag dinukot ko nga ang anak niya. Napakagandang plano, hindi ba? Perpektong plano para sa isang napakasamang kagaya mo, Talia. Ngayon, hayaan mo tikman ko rin ang ipinangako mong kapalit sa pagdukot ko sa anak ni Rebecca. Come to me, baby. Ang tinugon ko sa kanya, napadura ako. Saka ngumisi. Huwag mo naman ako saktan na ganyan ang damdamin ko, Talia. Biglang nanlisik ang mga mata nito at mabilis akong tinakbo. Ipinako sa pamamagitan ng kamay niya ang kamay ko sa dingding. Nagpupumiglas ako. Masarap ito, baby, at alam ko napakasarap mo. Bitawan mo ako! At napapikit na lamang ako ng angkin na sana ni Romulo ang labi ko. Hindi yun natuloy nang biglang may sumapok sa kanya. Pagkatapos ay sinipa siya nito. Kaagad ko nayakap ang aking sarili. Nanginginig ang aking katawan. Ngunit sa pag-angat ko ng aking paningin upang kilalanin kung sino ang sumagupa kay Romulo, ang gwapong ngunit nakakakilabot na mukha ni Vladimir na mayroong pagkakahawi kay Satanas ang sumalubong sa akin. Singhal ni Vladimir at inis na sinugod ulit si Romulo. Kinuwelyuhan ito ni Vladimir. Sawa ka na atang mabuhay sa mundong ito. Ang lakas ng loob mo para dukutin ang anak ko. At isang malakas na suntok ulit ang binigay nito kay Romulo. Galit na sinipa ni Vladimir ito hanggang sa hindi na nga makabangon ang lalaki. Tang na! Tangi umagos na lamang sa aking pisngi ang luhang. Akala ko nalimas na nitong nakalipas na 3 taon. Masamang ipinukol na titig sa akin ni Vladimir. Lumapit ito sa akin at hinubad niya ang kanyang coat. Ramdam kong galit niya na ipulupot niya ito sa akin. Pwede ba, Talia? Huwag kang masyadong tanga. Madiin niyang isinigaw yun sa akin. Parang gumuho ang pagkatao ko sa mga sinabi niya. Nagsidatingan ng mga tauhan ni Vladimir at siya, tinalikuran niya ako at umakyat sa isang hagdan na alam kong hahanapin nila si Thomas. Madam Doralte,
Isang babaeng tauhan na tinulungan akong makatayo pero labis talaga akong nanghina sa sobrang takot na kamuntik nang may gawin na hindi maganda sa akin ng demonyong lalaking yun. Hinayaan na muna nila akong makahinga ng malalim. Ang dami ko nang pinagdaanan, ngunit ito, para na itong trauma na ako ng husto. Ayoko na ng ganito, ayoko na. Makalipas ngang ilang sandali, bumaba ang grupo ni Vladimir. Buhat niyang mahimbing na nakatulog na anak nito. Salamat naman dahil sa nakikita ko, alam ko hindi sinaktan ni Thomas ang demonyong yun. Subalit ang titig sa akin ni Vladimir, nagbabanta ang galit sa akin. Sinubukan kong tumayo. Nang makatayo malapit na sa pintuan si Vladimir. Maniwala ka man o hindi, wala akong kinalaman dito, Vladimir. Tsk! Pagkatapos ng mga narinig ko, ano sa tingin mong paniniwalaan ko, Talia? Dismayadong sinabi ni Vladimir sa akin, saka tumalikod na ito at hindi na ata talaga niya pakikinggan ang mga sasabihin ko. Ayos lang. Sa tingin ko lalayuan mo na ako, diba, Vladimir? Para na rin ito sa ikakatahimik na mga buhay natin. Masaya ako na walang masamang nangyari kay Thomas. Tama na yun, ayos na ako. Hindi na din naman mahaba ang buhay ko. Ibubuhos ko na lamang ang natitira kong oras sa kung ano ang ikakaligaya ko. Kahit ni isa sana sa ikakagalak ng puso ko ay ang mahalin ka, Vladimir. Ang ikinagulat ko lang pati ako binitbit ng mga pulis na nagsidatingan. Halos lahat ng sinasabi ni Romulo ay mga kasinungalingan. Nananahimik na lamang ako kahit natatawa ko kasi ang mga sinasabi ni Romulo, si Rebecca ang tinutukoy niya. Huwag kang mag-alala, Romulo, may karma lahat ng ginagawa natin. Darating at darating ang karma natin. Hindi man ngayon pero maghintay ka. Hindi mapapagod ang karma na munukli ng dapat saktong sukli sa mga ginawa natin. Dumating si Kuya Simon at Doktora Gwen. May kasama silang dalawang abogado at malinaw ang sinabi ni Kuya Simon sa kanyang abogado na gawin ang lahat basta hindi lang ako makulong. Sinalaysay ko ang napaka-inosente kong ginawa sa buong araw na yun, kaya naman na nakulong si Romulo. At ako, magbabayad ng malaking piyansa. Pero kahit yun sinalo ni Kuya Simon, nang nasa sasakyan na kami, niyayakap ako ni Doktora Gwen. Malimit lang kasi akong magsalita, natutulala at bigla na lang akong naiiyak nang maalala ko ang kamuntikan ng gawin sana sa akin ni Romulo. Saka ang sinabi ni Vladimir, masakit ang sakit. Deserve ko bang mangyari ito sa akin? Nang biglang tumigil ang sasakyan, si Kuya Simon na nagmamaneho at halatang galit ito. Hindi na niya nakayanan kung hindi itabi ang sasakyan at huminga ng malalim, saka isinandalang likuran sa upuan. Dismayado sa nangyayari si Kuya Simon. Sa daming taon na kilala ko, sa totoo lang, si Kuya Simon lang ang nagpakita ng galit nito sa gumagawa nito sa akin. Ayos lang namang umiyak, Talia. Mahina niya sabi. Napatango sa akin si Doktora Gwen. Tama ang kuya mo. Tinapik niya ang kanyang balikat. Iiyak natin yan. Kahit malakas na ulan, sinamahan din ako sa nararamdaman kong sakit at pait ngayon. Patuloy nga akong umiyak hanggang sa napahikbi na lamang ako. Hindi ko nga namalayan, nakatulog na ako sa balikat ni Doktora Gwen. Simon's POV. Dahil kay Vladimir, nagkakaganito ng buhay ni Talia. Ang kamao ko, matagal nang nangangati na ipatikim kay Vladimir ang nakuha niya sa pagpapaiyak sa kapatid ko. Hindi ko nga kapatid si Talia, pero mas gugustuhin ko nga yun dahil may paraan pa para maprotektahan ko siya ng husto. Nakatulog na ata Doktora Monteo si Talia. Naikinamulat ko ng aking mga mata. Oo, kanina ko pa ngang hindi narinig ang hikbi ni Talia. Pero ang paulit-ulit na bulong sa akin na kamuntikan ng may masamang mangyari sa kanya ay parang tinutuya ako ni Satanas na manakit ngayon. Binuhay ko ang makina ng sasakyan. Doktora Gwen, maaari mo bang samahan mo na si Talia sa kanyang kondo? Oo, sa tingin ko kailangan ko munang manatili sa tabi niya. Maraming salamat. Pinatakbo ko ng sasakyan kahit nga malakas at malalaking butil ng ulan ang sumasalubong sa amin. Hanggang sa nakarating kami sa condo unit ni Talia, binuhat ko siya at hiniga ng maayos sa kanyang higaan. Tinignan kong kanyang temperatura. Kinuha ang remote control ng aircon at tinimplan tamang temperatura na babagay sa pagtulog ni Talia. Kapag nagising siya, Doktora Gwen, tawagan mo ko. Igagawa ko siya kaagad ng makakain. Sinabi ko dito na tuloy parang hindi ko nakilala kung sino si Doktora Gwen sa buhay ni Talia. Umangat ang paningin ko sa kanya. Malaki ang ipapasalamat ko na nariyan ka para sa kanya, Doktora Gwen. BFF since birth ata kami ni Talia, kaya wala yung Dr. Montejo. Nahihiyang sinabi niya sa akin. Kinuha kong coat na kanina nakapulupot kay Talia
Ang coat na yun ay kay Vladimir. Kumulo ang dugo ko kaya dumiretso yun sa basurahan. Tawagan mo ko. Ulit ko, saka hinatid ako nito sa may pintuan. Tumunog ang phone ko kaya napasenyas na lamang ako kay Dr. Gwen na aalis na ako nang sagutin ko ang tawag. Vladimir's POV. Ang baby ko! Si Rebecca na bumukas nga ang pinto ng sasakyan at mahimbing pa rin ang tulog ni Thomas sa bisid ko. Lumabas ako na buhat ang aking anak. Mas pinili ni Rebecca na manatili dito sa Doralte Manor para ata sirain ng tuluyan si Talia, kaya hindi ko siya nagawang kibuin. Dinaanan ko ito at pinamukhang hindi ko siya pinansin kahit paano kasi may kung ano sa pagkatao ko na naniniwalang inosente si Talia sa pangyayaring ito. Kung kagagawan nga ito ni Rebecca, napakasira ulo niya para ilagay sa alanganin ang buhay ng anak ko. Hinatid ko si Thomas sa silid niya na nandito sa Doralte Manor. Sumunod si Rebecca at kaagad niyang nilapitan si Thomas nang mahiga ko ito sa higaan. Hahawakan sana niyang kamay ni Thomas at ang ingay niya ay magsasanhi na ikakagising nito. Natigilan siya. Umangat ang paningin at sinalubong ang titig ko. Vladimir, hayaan mo sila na tumingin kay Thomas. Ngunit ako ang kanyang ina. Isa din naman akong doktor, hindi ba? Hindi ako kumbinsido sa qualification mo para maging doktor ni Thomas. Vladimir, shh! Kayo, ilabas niyo na muna ang babaeng ito. Babaeng ito? Angal na Rebecca sa ginamit kong salita para adresin siya. Akong ina ni Thomas. Get out! Bulyaw ko dahil hindi ko na napigilan ang sarili ko sa nakakaititang ginagawa ng babaeng ito. Vladimir! Nagmamakaawa ang mga mata bigla na Rebecca at bago pa siya magsalita, tinalikuran ko na ito. Master Vladimir, hinihingi ng Old Master Doralte ang presensya niyo. Sa Secretary Philip, stay here at lahat ng mga kinuhan doktor ni Rebecca para kay Thomas at mga bodyguards nito, sibakin mo sa trabaho nila. Masusunod, Master Vladimir. Pumunta nga ako sa silid kung nasaan ang aking ama, katulad ng dating sapatos kong maririnig sa pagpasok ng silid niya. Nadatnan ko itong nagtsatsaa, kinakalma din ang kanyang sarili. Dad, kinuha ko ng atensyon niya. Hindi ako naupo sa kanyang harapan kung hindi maghihintay kung papaupuin nga ako nito. Sumugod kanina dito sa silid ko mismo ang kabit mo. Protesta niya. Ang asawa mo si Talia pinadukot ang anak niyo. Sa tingin mo totoo bang lahat ng ito? Paiimbestigahan ko, Dad. Tsk, ikaw mismo tinatanong ko, Vladimir. Sa tingin mo ba ang mabait mong asawang si Talia ay magagawa ang kabaliwang yan? Umiling ako sa harapan niya. Good, dahil kung naniniwala ka na ipinadukot ni Talia ang anak mo, ayos lang naman. Deserve ni Talia na gumanti sa inyong dalawa. Lalo na sa kawalang hiyaan mo, Vladimir. Ni minsan nagkaroon man ako ng babae. Yun ang namatay ng iyong ina. Mga babaeng pinaglalaroan ko lang. Hindi ko lang inaasahan sa'yo ng kabit mo ay dapat manatili lang nakabit. Hindi binibigyan ng bala para saktan ang tunay mong asawa. Tsk, kung hindi lang dumadali ng dugong Doralte sa batang yun, tsak na tinulungan ko pa si Talia na mawala ng panamay ang kabit mo. Ayusin mong lahat ng ito. Hindi ko malalaman na muli niyang pinakulong ang nag-iisang Madam Doralte ng pamilyang ito. Napayuko ako. Sa huling salitang sinabi ng aking ama, napaubo ito. Isang masamang ubo na parang mapuputulan siya ng ugat. Agad naman siyang inasikaso ng mga tauhan niya at sinenyasan ako na lumayas sa harapan niya. Nang lumabas ako, napahilot ako sa aking leeg at huminga ng malalim. Bumalik sa silid ni Thomas at sinenyasan si Secretary Philip na lumapit sa akin. Maayos niyo bang inuwi si Talia sa bahay? Master Vladimir, alam ko nang ibig sabihin ng gulat na rumihisto sa mukha ni Secretary Philip. Si Miss Rebecca, nagpadala ng pulis upang dakipin ang may sala sa pagdukot kay yang Master Thomas. Kasama na doon si Madam Doralte. Bullshit! Tawagan mo ngayon din ang presinto na pinuntahan nang kumuha kay Talia na palabasin sa lalong madaling panahon ng asawa ko. Bakit mo naman yun gagawin, Vladimir? Sabat ng isang boses na hindi dapat. Pinadukot ni Talia ang apo ko. Bakit mo hayaang hindi makulong si Talia? Ang ina ni Rebecca, si Doktora Carlota. Ngumisi ako. Talaga bang si Talia ang nagpadukot kay Thomas? O gawa-gawa lang ito ng baliw niyong anak? Vladimir! Si Rebecca na biglang sumulpot. Naniniwala ka sa sinabi ni Talia? Hindi ako baliw para dukutin ko sarili kong anak. Vladimir naman! Wala akong sinabi, Rebecca. Sa ngayon, maaari na kayong umuwi. Mas makakabuting manatili sa Manor si Thomas dahil wala akong tiwala kung ano pang mangyayari kay Thomas habang kasama mo siya, Rebecca.
Paghihiwalayin mo kami ni Thomas, Vladimir? Malinaw naman ang sinabi ko, hindi ba? Vladimir, wag mo itong gawin sa akin. Anak ko si Thomas, wag mo. Nadukot si Thomas habang kasama mo siya. Nakita mo sa footage na kinuha siya ni Talia. I don't think so. Secretary Philip, senyas ko sa akin secretary na palayasin nga sa harapan kong mag-ina. Dinig ko pang protesta na mag-ina hanggang sa makita ko sa bintana na umalis na nga ang sasakyan nito. Tumatawag sa akin si Rebecca. Hindi ko sinagot kung hindi pinatay kong aking phone. Pupunta tayo sa presinto. Utos ko kay Secretary Philip nang bumalik ito. Pumunta nga kami sa presinto ngunit ang nadatnan namin nakapagpiyansa na si Talia at si Romulo. Napangisi ako. Madilim ng paligid na nasa harapan na kami ng kondo ni Talia. Walang alintana na pumasok kami sa gusali at sinugod nga ang silid ni Talia. Dahil wala sa aking imposible, natural na magkakaroon ako ng access sa unit ng asawa ko. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ng babaeng kaibigan ni Talia. May kausap ito sa kabilang linya. Anong ginagawa niyo dito, Mr. Duralte? Oo, nandito si Mr. Duralte ngayon. Sumbong nito sa kausap niya. Ibinaba ang phone at sinubukan na harangan ng daraanan ko. Walang malay si Talia ngayon. Hindi mo siya maaring kausapin? Tumabi ka kung ayaw mo madami sa pag-uusapan ng mag-asawa. Marangal kong sinabi sa kanya. Hindi nga maaari na. Sinanyasan kong tauhan ko na alisin ang babaeng yun sa aking harapan. Dumiretso ako sa silid ni Talia at nadatan ko siyang mahimbing ang tulog. Ang hindi ko lang inaasahan nang makita yung coat ko sa basurahan. Binabasura ba ng babaeng itong pag-aalala ko sa kanya? Maswerte nga siya at hindi ako naniniwala sa sinabit narinig ko sa bibig ni Romulo. Tsk! Talia, tawag ko sa kanya. Saka ko hinilang isang upuan at doon na upo na kaagad niyang makikita kapag iminulat niya ang kanyang mga mata. Sa pangalawang beses na tawag ko ng pangalan niya, wala pa rin. Secretary Philip, gusto kong marinig ang sigaw ng babaeng yun. Tukoy ko sa babaeng nadatnan namin dito. Tili ng magising ang babaeng ito. Walang nagawa sa Secretary Philip kung hindi utusan ng sakta ng ilan kong tauhan yung babae upang sumigaw at tumili. Medyo mahina ang sigaw. Dapat yung magigising ang asawa ko. Kaya mas lalo nila itong sinaktan. Talia, maawa ka sa kaibigan mo. At isang malakas na hiyaw ang narinig ko upang maalimpungatan na din ang natutulog. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, sumalubong nga kaagad sa kanyang mukha ko. Anong ginagawa mo dito? Nagahabulan ng kanyang hininga. Gusto ko yan. Gusto ko nakikita na tatakot siya sa akin. Kailan mo ba ako lulubayan, Vladimir? At narinig nitong tili na kasama niya. Anong ginagawa niyo kay Gwen? Aktong babangon siya ngunit pinigilan kong kamay niya. Alarm clock para magising ka. Saka ko sinenyasan sa Secretary Philip na itigil ang ginagawa na kung ano man sa babaeng yun. Saka pinaalis ko na ito upang kami ngang maiwan ni Talia sa loob ng silid nito. Vladimir, kamuntikan na may mangyari sa inyo ni Romulo. Kung hindi lang ako dumating, hindi ba? Ang tanga mo din naman kasi talaga, Talia. Kung kasing tanga mo ko, tsak maniniwala din ako sa weird na pinagsasabi ni Romulo. Pero hindi ko naman sinasabi na walang tsansa na paniwalaan ko ang binitawan nitong mga salita. Hinubad kong coat-coat nilawagan ng aking necktie. Sabihin mo sa akin sino nagpiyansa sa inyo. Si Kuya Simon na nagpiyansa sa akin. Ngunit si Romulo, natitiyak ko si Ate Rebecca nagpiyansa sa kanya. I see. Anong gagawin mo? Responsibilidad ng asawang lalaki ay satisfy ang kanyang asawa para hindi ito maghanap ng iba. Vladimir! Ikinalaki ng mga mata niya. Natutuwa ako na ganito siya, nasisindak sa akin. Sa Talia, napakarami na nagawa mong pagkakamali sa akin. Hindi ako natutuwa na makita nakakatulog ka pa rin ng mahimbing na hindi mo ako katabi. Talia's POV. Nagising ako dahil sa tili at sigaw ni Doktora Gwen. Ngunit ang bumungad sa akin, pagmumukha ni Satanas. Anong ginagawa ni Vladimir sa silid ko? Gusto kong lumabas para alamin kung anong ginagawa nila kay Gwen, pero kaagad na humarang sa akin si Vladimir. Sa mga mata niya, may hindi siya magandang gagawin sa akin. Sa titig pa lang niya at nakakita kong paglunok ng kanyang laway. Napailing na ako. Huwag mo itong gagawin, Vladimir. Sinabi ni Romulo na ilang beses ka na niyang nilawayan. Bakit ako, Talia? Asawa mo? Pipigilan mo? Hindi! At tuluyan nga akong inangkin ni Vladimir. Nagpupumiglas ako pero sa huli, nakuha niyang kanyang hinahanap. Nanghihina ang bukong katawan dahil sa ginawa niya at parang gusto kong bumalik sa pag-idlip. Makakatulog na sana ako nang
Maririnig sa labas ang kalabog at natitiyak kung may maling nangyayari. Kumilos kaagad si Vladimir na parang makakatulog din sana. Kinuha niyang kanyang phone at tinawagan ng sekretarya nito. Natawa si Vladimir sa kanyang narinig sa kabilang linya. Anong problema kung magsiping kami ng asawa ko? Pagkatapos ng tanong na yun, kinuha nitong isang unisex na sleeping robe at binuksan nga ang pinto sa kasinarahan ito. Bago sumarang pinto, narinig kong boses ni Kuya Simon. Kaya nagmamadali akong nagbihis at paglabas ko, mga tauhan nilang nakikipagsuntukan sa isa't isa. Alam kong pagod ka, Talia, kaya hindi mo kailangang lumabas. Akbay sa akin ni Vladimir na hindi ko namalayan. Ano kayang mangyayari sakaling ipatawag ni Master Olduralte si Talia at ang pamilyang Montejo? Sino kayang papanigan ng ama ni Vladimir? Maging pabor na naman kaya ang lahat kay Rebecca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.